Hello mga kababayan! So for today, sasagutin lang ni Pangulong Duterte yung regarding sa pagsubmit ni Trililing ng script ata sa ICC. So pakinggan natin yung magiging statement niya, and then may mga additional pa mga questions na sasagutin niya. So let's start watching. Tackle din natin yung naging opinion ni Jay regarding kay Risa ulit, kay virus, and then reaction din ni Attorney Sal sa naging news recently na pagbasura ng Korte Suprema doon sa petition ng mga human rights groups na 'di ba finailan nila nag-file ulit sila, parang kasi 'di ba yung may final sila dati na against kay Pangulong Duterte, pero back in April I believe na na yon na kumbaga binasura na ng Supreme Court. So this time nag-file ulit sila, may petition if I remember it right, tas binasura, tas kinukundi na nila. So mamaya pakinggan din natin yung statement or opinion ni Attorney Sal regarding that. So let's start. Mayor, sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate hearing, yung statement mo na may draft na daw na nasubmit sa ICC. Anong reaction natin? Alam mo, kung maniwala kayo ni Trillanes ang pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sinasagutin yung buuan. Wala. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao, walang ginawa ang ulol, kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, by the way guys, ito palang video na to, hiniram ko sa FPRRD supporters FB account. So thank you so much for this video. Pahiram po muna ng video ninyo. siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itong para maging puti ang ulol na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit, tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yan, kung ako ng presidente tapos mag-mutiny matagal ng kasabay siguro ng nitong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Pero itong ulol na ito, at bakit sumali na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, Bunganga keke. Kala mo na sundalo. Wala. Ano contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang mo hero? What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na ihatid mo sa ospital? Nalagaan mo?
Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita babuin. Talagang babuin, talagang babuin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito. Buang-buang Mayor, bumisita po si PBBM tungkol sa ininan ng kanyang papa o kanyang ama. Sabi po nung mga nakararamen na wala po din silang utang na loob sa iyo. Ano po yung, Wala silang utang na loob sa akin? Yes po, kasi kayo po yung dahilan kung bakit naibing po yung kanyang papa doon sa ininan ng mga Pilipino. Wala ako utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. If they offered to say that statement, they are utterly ridiculous. Lahat yung trabaho ko. Mayor, aside dun sa mga biktima ng PJK, nananawagan din ng hustisya ang pamilya ng mga pulis na nag-ano ng war on drugs. Yan na nga. Ang mahirap nito, mga ganitong human rights. Tinitignan nila yung patay na tao dyan, sabihin mo, biktima ng ano. Paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing din dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa kayo mga durugista, talagang patayin ko kayo. At kayong taga Davao, alam ninyo, at balita ako isang araw sa bumaso niya. Maaga ka dito. Mayor, ano po ang reaction natin dito tungkol sa statement ni Senador Ejercito na dapat ihinto na yung investigation ng war on drugs? Wala akong pakialam. Mag-imbestigar kami hanggang... Pero I would appreciate, alam mo, hindi yan ang... Okay, maganda yung sinabi ni Senator Ejercito. Isa yan kung bakit. Alam mo kung bakit. Ito, nagawa ito ng Masilyo kasi may negosyo pa ang tatay pati nanay ko. Yung buhay sila. Pero hindi yung milyon-milyon. Yung hanap buhay lang. Nung namatay itong tatay ko, dahan-dahan lang pinagawa ng nanay ko. Kasi love niya eh. Pero kami, kayo, alam mo ninyo, kayo mga taga Davao, wala akong, kaya kung patawag sa Maynila, padala nila ako ng ticket. May pera ako, may retirement ako. Malaki. Ang problema, hanggang kailan ako mabuhay sa mundong ito? Retirement pay ko na lang ang doon ko pa punin yung pamasahe ko. Meron kung sa meron. Pero hindi ito tatagal ng 7 to 10 years. Buti sana kung may mag-disponer sila na hindi lahat ng tao na opisyal, presidente nagyaman sa nakaw. Alam nito yan. Mayor, nabanggit niyo po na
hindi enough yung time doon sa Senate hearing. Bali, ano pa po ba yung mga bagay na gusto niyo pang ma-open or ma-discuss doon? Basta gawin ng gobyerno, hintuin na, kasi gobyerno yan, hintuin hindi yan droga. Kasi yan talaga ang una. Masisira ang bayan natin yan. Kawawa ang next generation. Yung nag-high school, pati maging college. Huwag na masyadong nasa media kasi alam ko, turugista kayo lahat. Mayor, kung iimbitahan ka sa Quadcom na ng Congress with regards to investigation sa Wangon, pupunta ka ba, Mayor? Alam mo mga ganito yan, hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Ang gusto niyang malaman nila na extradition. Sinabi ko wala. Maraming patay. Pero hindi. Sabi ko, hindi na magbinabarin. Kung paulit-ulit ang nila, okay man ako magkapiro. Total, pareho rin ang sagot ko. Magdebate lang kami mga debate noon. Ngayon rin ang sagot ko. So kung anong gusto nilang malaman, tignan lang nila yung tape sa proceeding. Makinig lang sila yun na yun. Ngayon, kung may mga sila ibang bagay na itanong, it must be alien to the main topic. But labat, So hindi ka pupunta, Mayor? Kung iimbitahan ka? Depende sa katawan. Hindi naman siguro sila maniwala nung unang invitation nila na sabi ko, kung so yung I'm not good. Mag-74 na po ako. At mahina na yung katawan ko. So, there you go guys. Yun yung naging banat ni Pangulong Duterte kay Trililing. As usual, may mga pasabog na naman siyang kakaiba. At alam niyo naman na kapag pinanatan ni Pangulong Duterte talaga si Trililing, walang preno talaga yung bibig ni Pangulong Duterte. Which is yun yung namimiss natin sa kanya, diba? Kasi yung pagkaprangka niya. And then, yun nga, may opinion din siya dun sa sinabi ni Senator J.B. Ejercito na yun nga na-appreciate. Which is, kung ako din naman, para sa akin, mabuti na rin lang siguro na itigil na nila yan kasi nga nagsasayang lang talaga sila ng oras at pera, di ba? And sabi nga ni Pangulong Duterte, nandun na lahat yung sa script, lahat-lahat, di ba? Yung sinasabi na ng script na kinukuha nila na yun nga yung sinabit nga daw ni Trililing sa ICC. So ano pa bang tatanungin nila? Di ba sinasabi nila may mga tatanungin pa silang importante. Feeling ko ginagamit lang nila yon para mas ipahiya pa kung yun ang plano nila, pero yun nga hindi nga siya natinag sa Senate, di ba? Senate hearing, dyan pa kaya sa Quadcom. Pero alam naman na natin kasi yung mga ugali ng mga buhayan na yan. Gagawin nila lahat para mapin down si Pangulong Duterte, which is tama lang talaga na wag na siyang pumunta dahil di ba bali-balita nga na parang ini-invite nga yata siya ulit, which is di umano, I'm not sure yet, pero kung yun man na maging kaso no, na iniimbita nila, mabuti na lang siguro na wag na lang din lang pumunta si Pangulong Duterte kasi same din lang naman, sabi nga niya, di ba? Nasagot naman na niya lahat ng inquiry nila. And then yun yung naging point niya doon, or naging mga part yung summary ng kanyang naging pahayag sa very short na conversation niya or interaction niya dun sa mga I think media yon dun sa Davao. So not too sure though, pero parang may nakita kasi ako ng mic na parang TV5 pa yun, I don't know, siguro yung local channel ng TV5 sa Davao. But anyway, so yun, move on na tayo dun kay Attorney Sal Panelo muna. Samantala, Teresa, kinundena ng ilang human rights group ang desisyon ng Korte Suprema na pagbasura sa hinahin o inihain writ of amparo and habeas data lamang kaya habeas laban kaya dating Pangulo Rodrigo Duterte at ilang pang opisyal ng state forces kaugnay sa umano'y pagpatay sa mga human rights workers
Sa desisyon ng Korte Suprema, final and executory na ito noong April 29, 2024. Una namang ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ng Karapatan, Rural Missionaries of the Philippines at Gabriela. Attorney Sal, ano masasabi mo dito, Attorney Sal? O yan, kaya yung ating yung kaibigan nating senador na nag-aabu-abugaduhan dyan. O yan nasagot sa mga akusasyon mo. Korte Suprema na nagsabi na wala, hindi siya nasa likod ng mga pag-ay. Kayo talaga, ang kukulit nyo kasi. Baba, meron siyang bago Ano ba yung headline ngayon? Yun daw si Presidente Duterte pag naimbitahan ulit yan sa Senado. At pag nagbura na naman, iko-contempt niya na raw, kukontempt. Mm-hmm. Ay, nako. Mabuti kung makapasa ka doon sa mga naroon. Kasi alam mo, pag nag-motion ka... Sabi niya, very rude daw. Pinaliwanag naman niya kung yung kanyang expression, hindi lang more, against the criminals. Pinapakita niya lang yung rage. Ang masama kung minumura mo siya, hindi naman o minumura mo yung mga nandun, hindi naman. Expression lang yun. Kasi nga daw, Attorney Sal, di ba sabi niya, she's eyeing na i-contempt nga si former President Rodrigo Duterte kasi bisita nga daw siya sa house. Bakit daw ganun yung pag-uugal niya, throwing garbage daw. Sa kanilang investigation daw, Attorney Sal, on the EJK issue, doon sa war on drugs, sabi niya, no one, not even a former president, is above the law. Inanarap, Ken? Sabi niya, and I quote, in our investigation and extrajudicial killings and its war on drugs, no one, not even a former president, is above the law. Kaya nga pinatutupad niya yung batas Talagang siya nagpapatupad ng batas, hindi kagaya ninyo, kagaya mo. Kagaya mo, Senadora, may batas na sinasabi, ipagpapalagay na lahat ng inaakusahan ay inosente. Pero ang ginawa mo, pinaparada mong guilty lahat ng mga resource persons at inaakusahan mo, yan ang ginawa mo kay Pastor Kibuloy. Di ba? Yan ang ginawa mo kay Alice Go. O, yan ang ginagawa ninyo. Kayong mga naririyan, Itebes, Ibantag, at sa lahat pa. Hindi nyo nga, kayo nga ang above the law Kung makapakulong kayo, hindi lang masagot ang mga tanong nyo, pinakukulong nyo. Pag hindi nyo type ang mga sagot, pinakukulong nyo. O yan ang above the law. Hindi nyo sinusunod ng batas. And sinabi din niya, Attorney Sal, na tila daw na-hypnotize yung public during the 6 years stint ni former President Rodrigo Duterte. And they also, hinijack daw ni former President yung hearing, Attorney Sal, with his expletive-laden defense. Alam mo yung mga yan ang kagaya niya, yan ang mga bulag at mga bingi sa nagawang mga tagumpay na programa ng dating Presidente Duterte. Nagbubulag-bulagan sila, nagbibingi-bingihan. Puro mga anti-Duterte nga yan. Kaya tingnan niyo nung tumakbo kayo, nung una kang tumakbo, binasura kayo lahat ng taong bayan. Diretso nga ang tawag sa inyo sa Inodoro. O hanggang ngayon ba, hindi nyo nare-realize yun? So until now, ayan pa rin ang pagtanggap ng taong bayan kay dating Presidente Duterte. Kung tingnan mo social media, ikaw ang sinusunog. Sinusunog ka ng mga tao sa social media. At pinupuri Presidente Duterte. And still on the issue din sa war on drugs, Attorney Sal, may observation yung mga kababayan natin, especially dun sa mga messages na tatanggap natin dito, Attorney Sal. Sinasabi nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa side down ng mga biktima. Habang si Senator Risa Ontiveros ay nasa panig daw ng mga kriminal. Hindi daw perpekto ang paglaban ng illegal na droga, kung kaya't hindi may iwasan na may masawi, Attorney Sal. But Attorney Sal, sa tingin mo, nakikita ng mga kababayan natin, bakit ganito ang pag-iisip, ang perception ng ating mga kababayan sa nangyari na hearing, Attorney Sal? Kasi nga, mga anti-Duterte yan Kaya dahil anti-Duterte, lahat ng kinakampihan ni dating Presidente Duterte at yan ang taong at yung mga kalaban niya kriminal, yun naman ang kinakampihan nitong senadorang to at yung mga kalyado niya. Pero alam nyo, maniwala kayo hindi.
May katapusan lahat yan, may hangganan yan. At yung ating mga relos, nagtitik-tak na nag-uumpisa na simula ng inyong pagkawala sa kapangyarihan. Maniwala kayo, tatanggalin kayo dyan sa malaot madali. So there you go, yung naging opinion ni Attorney Salian nga, yung regarding dun sa pagbasura ng Supreme Court, dun sa petition naman ng mga taga human rights groups, which is yun nga, very striking yung naging tira niya kay Risa, di ba? So kay Virus. So alam naman natin na recently napansin niyo sa mga uploads ko, laging si Virus ang topic kasi nga yung paggisa niya or paging feelingera niya doon sa hearing, akala niya magiging maganda yung epekto sa kanya. But for sure, syempre yung mga supporters niya na mga tanga rin na kagaya niya na hindi nakakaintindi na sumusuporta sa kanya, na sinasabi pa nga daw na as I said last time, na sinasabi nila na pag tumakbo daw na presidente yan, kalaban si VP Sara, siya daw ang mananalo. So, 'di ba? 'Di ba naman sila mga hunghang, 'di ba? Mga buang, para nananaginip sila ng gising. Sila yata yung may tama 'di ba? Either may tama sila sa utak or alam nyo na, baka nagamit din sila ng ipinagbabawal na gamot, 'di ba? So anyway, let's move forward. So itong last part, yung naging opinion naman ni Sir Jay Sonsa regarding pa rin diyan kay Virus, meron siyang siniwalat dito yung regarding yan sa mga linyahan ni Virus tsaka ni Joma Season daw ay parehas lang. So eto, panoorin natin guys. Ang nakakabahala dito, ang linyahan nila hanggang ngayon, ganoon pa rin na pinamumukha nila na may kasalanang nagawa. Kumbaga ang impression na maihahatid nito sa taong bayan na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiit na meron niyang kasalanang ginawa. Basta ako naniniwala na may kasalanang ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakaliwang grupo na ito na sinasabi mga human rights advocate at pati ditong si Senador Risa Hontiveros. The way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din. Naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinig din kay Pastor Apollo Sikibuloy, ganun din. Hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso. Kaya nga sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso. Pero ganun pa rin. Correct. Same sila ng linyahan. Ito, delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalino ang Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yung mga dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil wala naman talagang alam si Risa Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinukwestiyon niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halal man o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yun kay anong tawag nito, kay pangalan, Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya naman ni Laila de Lima, yun ang linyahan ng mga dilaw at saka mga pink. And linya niya because of her personal ambition, political ambitions. Gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipino yan kung ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no? Ngayon, tayo mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag inihalal si Laila de Lima ng taong bayan, no? Walang dapat sisihin ng taong bayan kundi sarili nila. Ngayon, hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa
nagpe-prepare sa 2028. Bukod doon, iba yung gusto pa rin mangyari lang, halos kinakampanya niya yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko 'yan. Pero yung paliwanag ni Attorney Archie Gamboa, former PNP chief, parang ug sa Bisaya pa murag gikumot ang pagkaabogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya 16 o 6 na beses inuulit dyan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan anong klase meron ka. Kung saya, so Batanggenyo pa, ay siya, ay kung hindi mo naintindihan yan ay para kang ulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang, nung humarap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa committee mismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige, yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabing resource person. Hindi mo siya pwedeng sabing accuser because they're simply witness, no? It wettens, no? Binabasa yung laway ni Risa Hontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Simple lang, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Kung sakali po at meron kayong ebidensya at naging biktima kayo, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko lahat yan. Bakit ilang taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. Anong lumalabas ngayon? Pati yung pati yung dinala nila General Torre at saka ni Colonel, anong pangalan nung Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babaeng nakatakip pa yung ng itim. Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, sa Senado, walang ganun. Kaya nga pinapatanggal yung iba, but not with Risa. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon, lumalabas. Sasabihin mo, paharapin uli. Kaya nga sinabi nga ni Presidente, ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo, yan pang isang pagkakamali ng Senado, Dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastusan nila yan because they have funds, no? Kaya nga meron silang 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. Kinakailangan silang gumastos ng pamasahe, hotel, pagkain, lahat, sasakyan, hotel transfer. Kaya tama si Presidente. Kaya sabihin mo, kailangan pa bang imbitahan? I don't think so. In the first place, gusto ko lang samantalahin din ang pagkakataon, no? Pasadong-pasado yung pag-conduct ni Coco. I was not expecting him to be fair, but he was very fair and very objective in the conduct of the hearing of the Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as Senate Blue Ribbon Committee. Kaya maayos, no? At saka kita mo nga, si Senator Jinggoy Estrada mismo, he did well also when he kept on asking Miss De Lima, no? Senator, si DOJ Secretary ka, wala kang na-file? Ilang taon ka? Alam mo, yung ganun kasimple, no? Hindi na ito panahon ng puro tayo dada, no? Pag meron tayong kapareho niyan, kasi gagaya-gaya kayo diyan kina Dan Fernandez, kina Benny Abante. Anong nangyari? Nagka-etot ang buhay nila. Lumabas yung katotohanan. Kasi yung kapitbahay ko yun si Colonel, anong pangalan yun? Grijaldo, si Hector. Kahit na mahirap silang pamilya, dito kilalang kilala yung pamilya niyan. Very honest, very humble.
Hindi mo pwedeng subornohan yan kahit na bayaran mo pa siguro ng milyones yan, hindi magbabago ng ano yan. Pag-uugali dahil mulat sa poll, ganyan na siya. Can you imagine, ha? For him to be very decisive and be very brave in telling the truth, despite the fact may 4 na taon pa yan, PNP graduate yan, kung saan ako nag-lecture din nung araw dyan. Sakripisyo, because pwede pa siya maging general eh. Pero alam niya, the price he had to pay for telling the truth, no? Hindi niya inalintana yun. Kaya talagang saludo tayo dyan kay Mang Hector, kay Colonel Grijaldo. So, there you go, mga kababayan. Yun yung last part ni Sir Jay Sansa. O, di ba, matindi rin ang mga banat niya kay Risa, kila Dilima, kila Jokno, di ba, yung mga nagmukhang eng-eng sa Senate hearing. So, ito kaya idol ko din tong si Sir J eh. Kung makabanat ito, talagang sagad eh, 'di ba? Tsaka marami kasi siyang alam sa tagal-tagal na niyang nasa larangan ng pagbabalita. At alam ko marami talaga siyang source din at naniniwala ako sa mga niya, yung mga sinisiwalat niya. Kasi talagang meron siyang reliable source. At nakita naman natin, 'di ba? Very confident talaga siya sa pagbibigay ng mga opinion niya. At saka saludo din ako diyan sa tapang ni Sir J sa lahat ng mga binabatikos niya. And yan siya, pag nagsalita siya, like for example yan si Colonel Grijaldo, sinasabi niya yon dahil kilala niya talaga yung tao. Hindi siya yung kagaya ng mga makakaliwa na kadalasan ng mga statement nila puro fabricated, 'di ba? So anyway, so hindi ko nahahabaan mga kababayan. So just see you next time. Pansamantala muna akong magpapaalam para sa Pilipinas nating mahal. Bye.